Hello guys! Welcome ulit sa ating channel. For today's video ay tuturo ko sa inyo kung paano mag-bandwidth limit control sa modem na ZLT S12 Pro. So, first na gagawin nyo ay mag-open lang kayo ng any browser. In my case, gagamitin ko yung Microsoft Edge. And then type in sa address bar ng 192.168.254.254 at press enter. So ayan guys, nakalagin na tayo. So ang gagawin nyo lang, first step is pumunta kayo sa LAN. Ito. And then dito sa DHCP IPv4, scroll down nyo lang pababa. So ang nakalagay dyan, DHCP IPv4 client list. So dyan mo makikita yung lahat ng nakakonect sa modem mo. Okay, so ang gagawin nyo lang, for example, yung cellphone ko, ang bandwidth limit natin or lilimit natin yung speed. So ang gagawin ko lang, kukunin ko lang yung MAC address ng phone ko para magamit natin mamaya sa bandwidth limit control. So ito yun guys, ito yung MAC address ko ng aking phone. Yan, ito. So ang gagawin ko, control copy ko lang, control copy, and then sunod na gagawin natin is pumunta tayo sa advanced settings, tapos pumunta sa bandwidth control, and then so nakikita nyo dito guys, nag-bandwidth limit na ako ng dalawa, yung LG Web TV namin at saka yung isang iPad. So yung TV namin nilimit ko sa 15 Mbps download at 1 Mbps upload. Sa iPad naman is 3 Mbps download at 3 Mbps upload. So ang gagawin natin guys, click lang natin yung add rule. Sa hostname, lagay nyo lang kahit ano. Lagay natin my cellphone. So dito sa MAC address, dito na natin ipipaste yung kinopy natin kanina. So control paste. Ayan. Then download speed. So ano lang yung maximum na download speed na makukuha ng device na yon. So for this example, gagawin lang natin 5 Mbps. At saka sa upload is gawin lang natin 3 Mbps. Click lang natin add. So ayan guys, nakasave na siya. 5 Mbps download, 3 Mbps upload. So kung babaguhin mo naman, click nyo lang yung edit button dito sa gilid, click nyo lang. So kung papalitan nyo yung download speed, palalakasin nyo, pwede nyo lang i-change dyan 10 Mbps. So click apply. So ayan guys, na-change na siya, 10 Mbps na yung internet nya. So ayan guys, so pupunta ako sa aking phone at mag-speed test ako guys. So ayan guys, no, nandito na tayo sa ating phone at mag-speed test tayo. Ito yung wala pang bandwidth limit control. So ayan, 47 ms ping at yung download is nasa 50.
40. Ayan. So, yan yung normal internet guys. So, ayan guys, 50 Mbps download at saka 2.43 Mbps upload. So, ngayon guys, magte-test na naman tayo with bandwidth limit control na. So, balik tayo sa ating phone. So, ayan guys, no, nandito na tayo sa ating phone. Inopen ko na yung speedtest.net speedtest app ng phone ko. So, ayan, click na natin yung go. Tingnan natin kung mag-speed cap ba siya. So, ang nilagay natin guys is 10 Mbps. So, ayan, hindi siya lalagpas ng 10 Mbps. 10 Mbps download. So, below siya ng 10 Mbps. So, yung upload is 3 lang. So, yan guys. 1 Mbps lang. So, yan yung gamit ng bandwidth limit control. Hindi siya lalagpas sa kung ano yung nilagay mo sa download speed limit at saka yung upload speed limit. By the way guys, gamit ko palang SIM is Smart Rocket SIM na may 30 days only. Ang usual speed namin dito is 50 Mbps pataas. So, ayan, hindi talaga siya lalagpas ng kung anong nilagay mo dun sa limit. So, ayan guys, no, ganun lang. Kung hindi mo na gustong may bandwidth control, delete mo lang yung sinave mo or enable or disable. So, pwede na gawin yan. Ayan guys, delete. Are you sure? Yes, delete. So, ayan guys, nawala na siya. So, ganun lang kadali guys. So, yan lang guys. Thank you sa panonood at keep safe everyone. God bless.